lang ang nakalusot doon sa top 6. Lahat wala sa survey yung mga nandun sa loob, no, karamihan. That's why. And then, tsaka yung po, ako gusto ko kasing himay-himayin natin yung, yung interview kay Toby. Sabi niya, nung nag-file ng impeachment, sabi ni Kong Toby, gusto kong pigilan sila eh. Di ba? Pinipigilan ko sila eh. Pero ang tanong, Kong Toby, sino ba yung gusto mong pigilan? Di ba, nung una rin, ang mismong Pangulo nagsabi, ayaw ko ng impeachment. Yes. Di ba? He already said, sabi niya, I don't want... Yes, sabi niya, we have more problems, we have bigger problems than that. Huwag na tayo mag-impeachment, huwag na tayong humantong sa impeachment. Meron nang kinig ba sa kanya? Apparently, wala. Sige na, tuloy. At ang unang pumirma, yung si Sandro, yung kanyang anak. Yung anak mo. Hindi, ganito yan eh. Sa ginagawa ng Pangulo, sa bawat pahayag niya, na taliwas ang lumalabas, abay, hindi po nakakatulong yan sa palasyo. Yan ho ay nagpapatunay lamang sa kahinaan ng palasyo. Ayun. Dahil Paiba-iba. Pangulo ka eh, pag nagsalita ka, yun na yun. Dapat yun na sundin ng mga sumusunod sa iyo, senador man, mga kongresista man, o sino man na miyembro ng gabinete. But sad to say, hindi ko ipakukulong si Duterte. Hindi ko pa dadala sa ICC. And yet, yun yung lumabas. In 100 times, ulit-ulitin ko na hindi nakikialam sa atin ang ICC. ICC, sabi ni Super Ate. ICC. Yun, masama naman ngayon. Mismong secretary niya pa nagsabi, magkakasama kami ng pinlano namin yan. Well, yun lang. Diba? So, would you imagine that na ito yung sinasabi mo, ito naman yung Taliwas. sinasabi ng tao, taliwas. Hindi po siya nakakatulong. Correct. Dahil alam naman natin na objective, bakit taliwas yung sinasabi niya? Para hindi maging pangit yung imahe niya sa taong bayan. Wala akong kinalaman dyan. Ano man mangyari dyan, out ako. Ayun. Yun eh. But sad to say, kitang-kita eh. Sarsuela na lang kita pa. Iba. Kaya nga, yung sabi niya, sinubukan ko pong pigilan sila eh. Ang problema nung sinubukan mo, ang tanong bakit naman sa lahat ng pinigilan mo, ang unang pumirma, si Kong Sandro. Di ba? Kasi nga, ang sagot naman niya ni Kong Toby, naipit lang si Kong Sandro. Hindi, sabi ni Kong Sandro kayo ba naman tawagin bangag yung tatay niyo eh. At saka kayong lolo mo, no? Pauhukay lolo at saka mo ipapapatay ang mga magulang niya. Tatanong niyo pa, bakit ako pipirma dyan? Hindi, pero sa part naman daw talaga ni Kong Toby, sabi, hindi, naipit lang talaga si Kong Sandro. Pero di ba sinabi rin naman ni Kong Sandro na inamin ni PBBM na tinawagan siya ni Kong Sandro kung pipirma siya. Yes. At sinabi daw niya sa anak niya, gawin mo kung anong tama. Di ba? So, pumirma. Pero hindi nga daw niya akalain na siya yung number 1 na pipirma. Nagulat. Nagpaalam lang daw. Naalala ko yun. You remember that interview? Yes. So, na-interview ni si Sandro. Sabi niya, gawin mo yung katungkulin mo kung anong gusto mo. Di ba? Sapagkat obligasyon mo yan. Kung ano yung tama. Kung ano yung tama. Tinamaan. Tama. So, there you go. Yan ang mga... Ito ngayon, tinamaan ngayon yung partido. Ayan, diba? Alyansa. Aminado silang lahat yan, ako sa totoo lang, I'm really sad, no? At si gaya ni Benhar Abalos. Yes. Would you imagine yung records niya? Ang gaganda. Hindi, kung ako, alam mo, kung ako talaga alam ba ako, Pangulo, isa sa pinagkakatiwalaan ko mula sa pool, yung Benhar. Kaya kung ako magpa-flex ng muscle, yung Benhar ang papapanalunin ko. Yes. Di ba? Walang iba. Walang iba. Pero, would you imagine, sa galing niya, sa ganda ng background niya, sa ganda ng mga ginawa niya sa Mandaluyong, and yet he don't deserve this. But you know, in fairness naman, yung mga ganyan, yung mga talunan ng administrasyon, isang taon lang naman ang pahinga nila eh. Kung maganda talaga naman ang track record, ma-appoint. So, I'm not worried about that. You know, kumbaga, it's not the end of their political career. Tama naman. Lalo kung magaganda diba? Di ba? So you will always get appointed. Yun nga yung gusto ko na buti nga sila may second chance. Kung ikaw ay nasa oposisyon at magaling ka, wala kang chance. Kumbaga, hihintay ko ulit ng 3 taon para tumakbo. Kasi hindi ka naman ma-appoint. Baka after 1 year, maging cabinet secretary ulit. Correct. Di ba? Iba siya sa DILG. Yes. But again, sa akin, ang nakikita ko pa, if in case si Abalos mapunta sa Senado,
yung pagiging independent ba? Nakikita ko sa kanya yun dahil sa galing ng tao talaga na, well, it's not about politics, no? Sa akin, nakita ko yung background niya. Background. Since the very beginning, ang galing Mula niya talaga. mayor, Yes, yes. tapos MMDA chairman. MMDA Oo. chairman, tapos Yes. DILG. Pero sabi ko, yun na nga, yung naging kalabasan ng halalan was the true, already, the sentiment of the sentiment of the Filipino people. people. Yes. Diba? So that's why I think that's why the president came out with that interview. Mukhang Diba? Ito na-realize sa nila, no? realization Tama. na tama ng politika. Diba? Oo. Developmental issues na ang talakayin natin. Diba? Tama na yung sino magkakampi, pupunta ba dito, kung saan. Basta gawin natin kung anong makakaganda sa buhay ng mga Pilipino. Galit na ng tao to eh. Oo, Pero galit yung- na. Lalo ng mga galit. kabataan. Yes. The Sa mere katatapos fact, na Oo. kasi gusto kong puntusan yung binanggit mo, Mampat. Meron kasi, di ba, yung mga talunan. Kasi pag sinabi yung iba naman yan, nagtatalunan naman yan, iba. Oo. Diba? Ito yung mga lot-lot and friends. Yung talunan na nanatili sa partido. Pero iba natalo na, nagtalunan pa. Oo. Talunan na nagtalunan. Pero saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Di ba? Sabi ni Kong Toby, ayaw kong bitawan ito, Mampat, at saka Kuya Benny, pasensya na kayo. Kasi Alam mo, siguro si Kong Toby, kinakagat na niya yung dila niya. Puro ka... Hindi na pala Baka spot kalahati na lang ang dila. Hindi, ang balita ko, may gag order na sa ngayon. Ha? Mukhang hindi na sa pinagsasalita. Talaga? Oo. Ayaw ko kung totoo. Totoo! Ang ganon? Totoo, sinabi na naman sa'yo? Oo, sinabi na. May gag order na ata siya. Sinabi na naman pala kay Eh, Sister sapagkat Pat. may gag order na siya, Natatawa na lang ako. Peace! ako na lang magsasabi. Ako na lang ang magsasabi. Sige, tapos bibigyan ko na lang ng pamadyak. Tinrescribe ko kasi yung sinabi niya. Sinanong kasi, saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Di ba? Magandang tanong yan, magandang punto. Sabi niya, nung hindi nila sinunod ang budget ng Pangulo, Ayun. ang dami-dami Yung nilang ginalaw. Oo, yung Ha? NEP. Nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Correct. Pinasa nila sa Pangulo ang problema. May na-hold nung pinipilit nilang ilabas ang mga projects. Ito talaga ang reason para doon sa impeachment. Mapilitan ng executive branch na i-release. Pressure pala yun, parang muscle, i-release na po yung budget. Ito yung reason kung bakit marami ang pumirma. Napakaliit lang naman ang hinihingi yung budget ng Pangulo, di ba? Oo, sa NEP. Oo. Parang ginawang hostage yung kanilang mga budget. Yun. Ito, yung maganda yung punto ni Kuya Benny, ang tanong daw, may tinanong pa kay Kong Toby. Are you saying Malacanang was not convinced to pursue the impeachment at that time? Sabi ni Kong Toby, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang Pangulo on the day of sign the impeachment. I was with the President. Katabi siya ng Pangulo, kaya first hand information hindi namin pinag-usapan bakit di ka pumirma. Hindi doon sa tinanong Kasi si Kong Toby hindi pumirma, di ba? Sinabi sa'yo, Mampat, di ba? Sinabi sa'yo. Hindi na gano'n na napag-usapan namin. Ayun. Ang ganda eh. Pero hindi. That's talagang di ba? Patong-patong ng mga pangyayari yan eh. Kung So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa Saan? napangakuan. Napangakuan. Mukhang tinanggihan niya ata. Tinanggihan niya. Hindi naman niya kailangan eh. Oo nga. Di ba? Hindi Tsaka naman niya lit na naman ang kailangan. nabotas. Oo. Kung yaman at yaman naman pag-uusapan, di ba? Correct. Ay, nako. Well, doon sa punto naman ng kay Kong Sandro, kasi tinanong siya at binabanggit niya, meron daw silang private conversation kay Sandro Marcos at hindi naman talaga siya ang pasimuno nung impeachment. Mukhang sa tingin niya, ay mukhang naipit lang mang daw si Kong Sandro. At sinabi niya, sinasabi daw po ito ngayon, kasi I have to protect the President now. Tama yung punto ni Kuya Benny. Mukhang sabi niya, he's paying for things na hindi niya kasalanan at hindi naman niya ginawa. Ang tanong ko Knowing the dyan, president. bakit niya pinalusot?
'Di ba? Oo. Ikaw nga ang presidente eh. Why can't you put your foot down and say Yun. stop that? 'Di ba? You follow me. What I want is what I want because I am the president. Why will Oo. you listen to somebody else? Eh kasi nga mabait daw ang Pangulong Bongbong. Hindi, alam mo, meron akong kilalang dating Pangulong ganyan, pero hindi na natin babanggitin yung pangalan. Oo. Itago natin sa pangalan. Manuel Yun West na nga. Quezon. Huwag na. Isipin mo ba naman, Oh. wala siya nagawang mali. Oh. Sa kanyang buong panunungkulan, wala siya nagawang mali. Oh, tapos? Wala kasi siyang ginawa. Wala na siyang ginawang tama. Sino commission? Wala kang ginawa. Basta wala siyang ginawang mali. Wala naman. Yun. Diba, hindi ko sinasabing wala siyang ginawang tama. Wala siyang ginawang mali. Oh, yan na nga. Oh. Dahil wala naman siyang ginawa. Pero ay latag natin ang ating magiging Vox Populi ngayon, Mampat, ha? Oh? Banggitin natin yung binanggit mo kanina na yung mukhang nag-aabot na ng kamay ang Pangulo ngayon. The olive branch. Yes. Yeah, sa oo. pamilya Duterte. Oo. Mukhang kung siya ang tatanungin, sabi niyo nga, ayaw ng Pangulong Bongbong ng maraming kaaway. Marami na siyang kaaway. Oo, kailangan Ayaw daw niya niyang magdagdag pa. kaibigan. Correct. Oo. Kaya nga, kung may pagkakataon daw, gusto niyang makipagkasundo kay Yeah. Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, at saka siguro sa vice-presidente, more so sa vice-presidente. Di ba? Tsaka yun naman ang unang binili ng tao, di ba? Yung Magkaisa lang kayo. Kaya nga unit team. Unit team talaga dapat. Yun Pero ang ang dapat. tanong paano? pinakamalaking botong natanggap sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, di ba? Yung presidente tsaka vice-presidente. 33 million ba? Yung si VP Sara, 30 million yata si PBBM. Di ba? Oo. Eh kasi nga, ang gusto talaga ng tao, kung ating iisipin, talaga gusto natin unity, pagkaisa ng Magkaisa. Pilipino. Correct. Oh, kasi alam mo yung Diba? Pilipino nga, sabi ko yan ang sakit ng Pilipino eh. Oh. Ano, crab mentality. Umaangat ka, hihilahin kang pababa. Kaya hindi talaga tayo makaangat-angat. Yan ang mga sakit ng Pilipino na talagang dapat palitan na talaga yung ugaling yan. Napaka negative at saka hindi kontra sa progreso. Oho. Hindi ka talaga aangat, di Pero ba? kung kayo ang tatanungin, may chance ba na magkasundo uli ang Bakit naman? pamilya Duterte? May kasabihan. Oo. Habang may, May buhay, may pag-asa. Oo. So hindi na Please Release Me ang kanta natin ngayon. Oo, hindi. Habang may buhay. Second Habang chance. may Oo, di ba? May second chance. Pero ang tanong dyan, Oo. sa lalim na sugat, Yun na nga. paano pa ito maghihilom? Aba, sino mga mag-aakala rin dati na mga Marcos at Aquino magkakaayos? Bagay, parang Diba? akala na natin, nga, Diba? no? Sinusisi ng mga Aquino ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa mga Marcos. Oo. Pero ngayon, humupa na. Diba? Time heals all wounds. Ika nga. Ako Pero may batik. Meron pa rin. Matindi yung yung sugat. pero kumbaga hindi na kasing tindi yung tensyon, hindi Of na course, kasing dekada taas. yung nakalipas. Kaya nga, But again, ito ang masakit, sariwa yung sugat. Sariwa. Sariwa yung natamong sugat, likha nitong impeachment, pagkakakulong sa ICC. Oho. And of course, marami pang iba, yung mga nangyayari ngayon sa Davao, na hindi na nga nakakaabot dito sa Maynila eh. Doon pa lang sa nangyayari? Davao, talagang grabe yung dinaranas nila roon. And of course, petty na lang yun. No? Dahil sa laki Bagay. ng mga sitwasyong nangyayari Pero dito sa Maynila. pero Mampat tsaka Kuya Benny, yung 3 taon, alam mo, mahalaga ito sa Pangulo, sa Pangulong Bongbong. Gagawa kaya siya ng hakbang para ipakita niyo yung kanyang sincerity na talagang nag-aabot siya ng kamay ng pagkakasundo? Sandali rewind natin. Oo. Rewind, di ba? Okay. Nung umupo ang Administrasyong Marcos, ang buong tingin ng taong bayan, isa na ang inyong lingkod, na ibibindicate nito yung kanyang ama. Yes. Tama. Oo, di ba? Yun yung inaasahan natin. Tama, Na, kumbaga, ibubuksan nito yung kanyang palad sa lahat ng nais tumulong at para magkaisa-isa. Correct. Anyari. Ako, ito Yes, Ma'am Pat. female perspective. Oo. Kaya rin siguro nasasabi siyang weak kasi ayaw rin niyang mahalin tulad sa tatay niya na diktador. So, di ba, there's a very thin line Sa akin kaya siguro ayaw niyang puwersahin ng mga tao na gawin niyo, sundan niyo kasi baka masabi naman na para siyang tatay niya na naging diktador. So, baka yun ang laro niya. At saka siguro innately, maano talaga siyang tao, yung loob niya hindi kasing puwersado ng tatay
tatay niya. But sad to say, there are people beside him Who na are. talagang who are nakikita ng stronger. taong bayan eh. Yeah. Oo, talagang they're Stronger So para sa inyo, kung si Pangulong Bongbong lang, may chance. May Pero kung chance. i-consider yung mga nakapaligid, Ayun. Naku po, Diyos ko. Nako, oo. Baka mas matagalan. ganun ba? Oo, Hindi baka ko mas ako naman ang Pangulong Bongbong. Pwede ba 3 taon na lang ako? Hindi na ako ulit yung maharal na presidente. Hindi, tanong natin sa ating mga kababayan. Yeah. Sige, tanungin mo. Kasi meron tayo Yes. kanya-kanyang perspektibo eh. Para maging malaya naman. Yan. Ipapasa po namin sa inyo ang ating tanong. Simple lang po, may chance pa ba? May chance pa ba na magkasundo ang pamilya Duterte at pamilya Marcos? Kung ang